ay may kinalaman po sa discipleship. Okay? So, specifically po sa G12. Pero bago po tayo magpunta sa ilang mga details, gusto ko po ma-encourage tayo ng salitang ito, mga kapatid. Distinctive believer. Okay? Distinctive. Pag sinabi po bang distinctive, ano yung unang papasok sa isip natin? Kakaiba. Ano ba? Angat na angat. Sabi nga nung patalastas natin, di ba yung pakkola, ano yun? O kaya, o yun, angat sa iba. Di ba? So, ano mapapansin niyo po sa drawing, sa picture? Mga ano yan, mga lapis, okay? At meron kakaiba na ang tanong ko, ano ang unang napansin din sa litrato? Yung kakaiba. Di ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, mukha bang kakaiba yan? Di ba? Baka pag nakita yan ng ibang, ng Kristiyano at hindi Kristiyano, pareho lang. Sabi nga ng isang Chinese, pale-paleho lang. Pinagkaiba. Naniniwala ako mga kapatid, ang isang believer, kailangan lumutan yung kanyang pagiging mananampalataya. At para masabing lutang ang pagiging mananampalataya ng isang believer, dapat siya ay isang disciple. Amen? Okay? Hindi naman kasi sinabi ng Bible sa Matthew chapter 28, 19, go and make members. Amen? Oh, hindi ho ganun, di ba? Tama. Hindi ganun pa. Ang pagkakasabi, go and make disciples. So kung meron isang bagay na dapat nalumutan sa atin, tayo ay disciple. Hindi lang basta church attended, hindi lang basta Christian, kundi disciple. At paniniwala ko mga kapatid, sa mundo pong ito, halos marami nang magkakapareho. Nung minsan po, nung kami galing ng Hong Kong, yung kasama kong pastor ay nakakita siya ng isang napakagandang syndrome. No? At talagang yung tatak ng syndrome na yun ay sikat na sikat. Talagang sa mga panglalaki talaga. No? Yung merong sombrero, merong damit, merong mga sapatos. Sa kanya, sabi niya, nakakita siya syndrome, ang ganda. Marlboro. No? Bagamat sa atin, hindi natin tinatangkilik yung sigarilyo. No? Pero yung tatak mo, naku, talagang binili niya. Nung nasa aeroplano na kami, tuwang-tuwa siya, sabi niya, maisot na tinanggal yung syndrome niya. Tapos kung tinitingnan niya gano'n, sabi nung kasama ng pastor, patingin nga. Nung tinignan niya, ano ba tatak mo to? Marlboro yan, bakit Marlboro yan? Hindi, basahin mo mabuti, Marlboro. Marlboro pala, hindi Marlboro. Nalito. Di ba uso na rin ngayon yung mga Nokia? Di ba merong Nokia? O, di ba? Ano pa yung mga, ano ngayon, yung mga halos magkakapareho na yung tatak? Alam niyo, ang layunin na lang, lituhin na lang ang tao Mabili lang Amen. Alam niyo po ba mga kapatid, maging ang mga Kristiyano ngayon, nakakalito na rin. Opo, nakakalito na rin. Yung bang, kunyari, ang daming mga tao, hindi mananampalataya, at talagang sabi nga nila, alam nila sa puso nila, alam nila sa espiritu nila, na kapag sila ay may problema at suliranin, alam nila yung lalapitan nila, Christian Ilang sa inyo dito nakarinig na kayo o nasabihan na kayo, na nung meron kang ginawa, tapos biglang naitanong, ano pong religion nyo? Tapos masasabi nyo, ay, Christian kasi ako. Ay, kaya pala. Di ba? May mga ganun, di ba? Talagang yung Christian, talagang, alam nyo, alam na nila yan Alam namang lahat yan. Kaya kung minsan tayo, hindi natin alam. Ang ibig sabihin, kita nyo kayo, nakikita tayo ng mga unbeliever, yung mga hindi mananampalataya. Sabi, may problema ako, inaway ko, lalapit ako sa Christian. Pagtingin sa'yo na yun, bakit gano'n nagmumura ba yun? Ano ba yan? Pero alam ko, nagsisamba yan dyan Hello? Diba? Teka, bakit gano'n? Mas mainit pa ang ulo sa akin nito. Nakakalito. Kaya mga kapatid, sa panahon po na yun, pag hindi natin naunawaan yung pagiging believer po natin, hindi lang basta believer, dapat distinctive believer. At ano ang distinctive believer? Disciple.
ng isang taong naging Kristiyano sa isang tao na naging Kristiyano at nagiging disipulo. Amen. Kita niyo po si Jesus Christ, di ba? Nung inakay niya, itong mga alagad, nung una niyang makita, of course, nagkaroon ng personal relationship sa kanya. Matapos bang magkaroon ng personal relationship sa kanya, tapos na? Hindi po. Dinisciple niya. Okay? So, ang ibig sabihin ng discipleship, alam niyo, nung last mentoring po natin, pinagdiinan po natin yung meaning ng discipleship. Pag sinabi natin discipleship is putting human beings back into order. Okay? Putting human beings back into God's order. Kaya nung mapansin natin na sandali, tingin niyo po mga kapatid, si Jesus Christ, nung pagpasok doon nung minsan, isang araw, nandun siya sa pintuan ng templo. Alam niyo yung kwento? Di ba, no? Nakatayo siya doon sa templo at inaabang ng mga nag-o-offering. Tapos ito, katabi niya yung kanyang mga alagad. Nakita ni Jesus ngayon, yung mga nag-o-offering doon, mayroong pasikat. Pagtugtugin yung trompeta. Okay, nag-o-offering na ako. Panag kong gusto, dinig-dinig eh. Okay, ito ngayon, dahil nahayaan lang nila Diyos. Tapos ito pa, siguro kanya-kanya sila ngayon, meron, may offering? Ano? Kakabigla naman, ang may offering pala dito. O sige naman, nakikita dito Lord yun. Okay? Kaya lang, tingnan niyo mga kapatid, tingnan niyo po sino ang katabi ni Jesus that time? Yung kanyang mga disciple, inaalagad. Ang sabi niya, merong babaeng nag-offering na, ilan yung in-offering niya? Di ba? Halos tatlo na lang, di ba? Yung nasilsin niyo, di ba? Parang yun na yung pinaka-last money niya eh. Then binigay niya, ako napansin din ni Jesus yun. Pwede kang harapin mo sa daling part na yung katabi mo, sabi mo, kapatid, alam pa na ng Lord yun? Yung nag-offering tayo? No? At eto nga, kita nga sabi niya sa alagad niya, kayo halika ganito. Pag kayo mag-ibigay o tutulong, huwag nyo nang ipapaalam dun sa kaliwang kamay yung ginawa ninyong kanang kamay. Amen? Ibig sabihin, alagad, disciple, inaayos niya ang mindset, inaayos niya ang ugali. Amen? Di ba? Iyon ang discipleship. Merong nag-aayos ng attitude mo, ng pananalita mo, kapag halimbawa, ang pananalita ng isang Kristiyano wala na sa tabas. Yung sa leader ngayon, through discipleship, doon na itutuloy. Okay? So mga kapatid, distinctive believer. Okay? Ang sabi sa Matthew chapter 28, ito, simula pa lang kami na kay Pastor Patang hanggang ngayon, at sa kalooban ng Panginoon hanggang mamaya mga kapatid. Ito lang ang ating pag-uusapan at wala na pong iba. Mga kapatid, huwag po kayong malilito. Kung meron man tayong pag-usapang ibang salita, pero lahat ng yan ay dito pa rin nakakonekta. Okay? Ang sabi ng Mateo, chapter 28, 18 to 20, sabay-sabay po natin basahin. 1:20 begin. Has been given to me, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everything. Okay. Now, gusto ko po munang i-review ito sa ating mga kapatid. No? Then Jesus came to them and said, sino po ang dumating at nagsasalita? Si Jesus Christ. Okay? Malinaw mga kapatid, ha? Si Jesus Christ. And then, ano ang sabi ni Jesus Christ? All authority in heaven and on earth has been given to me. Ano ba yung ibinigay sa ating Panginoon? Authority. Ano po sa Tagalog yung authority? Kapangyarihan, karapatan. Okay. Now, maiintindihan natin mga kapatid, yung ating Panginoong Jesus, hindi lamang basta Panginoon, bagkos ay merong authority, merong kapangyarihan, mayroong karapatan. Okay? Now, susunod natin.
Ang sabi ng Panginoong Jesus, na ang sabi niya, ang karapatan daw, ano yun, sa langit at sa lupa, ay ibinigay kanino? Sa Kanya. Therefore, doon sa kabuuan ng Kanyang authority, ewan ko kung pamilya rin ibang mga nanay po natin, pero may mga kabataan tayo dito. Mayroong cartoon na palabas, yung ang ginagawa niya, gumaganon muna siya. Diba? Para sa nag-iipon ng kapangyarihan, at pag naipon niya na ngayon, biglang ihahagis na gano'n eh. Diba? So parang ito ngayon, ang ating Panginoong Isus, yung lahat ng authority nasa Kanya, at yung nasa Kanya yung lahat ng authority, langit at lupa, sa Kanya binigkas ang, therefore, go and make disciples. Mapapansin natin, yung palang vision na ito, ng humano kayo at gawin ninyong alagad, o sa Ingles, to win souls and make disciples, mga kapatid, ay hindi isang programa. Hello? Bagkus, ito pala ay utos ng may kapangyarihan. Amen? At dahil ito ay inutos ng may kapangyarihan, mga kapatid, may authority. At kung kinikilala natin ang Panginoong Jesus bilang may authority, kung tayo po, tinatawag natin ang sarili natin Kristiyano, ang number one na dapat lutak na lutak sa buhay natin, ang nag-aalaga at nag-aakay ng kaluluwa. From 1 to 10 po, pakisagot niyo nga po sandali sa katabi ninyo, gaano kataas sa iyo ang pag-aakay ng kaluluwa? 10 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Sige nga po, sige po, pakita niyo. Gaano kalakas sa iyo ang pag-aakay? Yung nag-aakay ka talaga, di ba? Ito, may tanong din ako. Totoo po kasi ito, mga kapatid, totoo po ito. Tinanong ko yung aking mga disciple. Ang sabi ko sa kanila, mga kapatid, ano ang mas magaling ka? Ang mag-invite o ang magpatanggap kay Lord? Pwede mo ba pakitanong niyo rin po sa katabi niyo? Saan ka mas magaling, kapatid? Mag-invite o magpatanggap kay Lord? Sa tanong na ito, mga kapatid, may katotohanan. Amen. Nakikita natin yung katotohanan. Pangalawang tanong, mga kapatid. Okay, sige unang tanong, saan ka mas magaling? Mag-invite sa church o magpatanggap kay Lord? Ito na. Saan ka naman magaling? Okay? Magpatanggap sa Panginoon o alagaan sila? Baka mamaya, magaling ka lang magpatanggap kay Lord, pero hindi mo na kayang mag-alaga ng kaluluwa. Hanggang ngayon, wala kang inaalaga ang kaluluwa. Now, sandali po, mga kapatid, nire-realize lamang po natin itong sitwasyon. Now, tingnan niyo po ang sabi dito. Therefore, go. And, may karugtong, mga kapatid, make disciples. Therefore, go and make disciples. Kaya nga po, mga kapatid, kailangan kung makita natin ng malinaw, bago po tayo pumunta dun sa ilan nating pag-uusapan, ito pala yung dapat na nakikita sa buhay ko. Kung meron isang bagay na master dapat pala ako. Master pa kaysa pag-gitara. Hello? Master na master ko kaysa pagsasayaw. Master na master ko kaysa paglilinis ng upuan. Ano yun? Master na master kong magtatanggap kay Lord. Kaya po tayo narinito, mga kapatid, sapagkat ito yung nais nating palakasin sa atin ngayon. Naniniwala ko, mga kapatid, lalago ang simbahan kapag lutang na lutang ang pagpapatanggap kay Lord. Kaya lang, natutuwa ako sa sinabi ni Dr. Eli Rivera. Tingnan niyo po ang sabi niya. Kung simbahan ang pag-uusapan, napaki-check po kung totoo o kung may katotohanan ho kung simbahan din lang naman ang pag-uusapan, hindi matatawaran, marami tayong napapatanggap kay Lord. Tama po ba yan? Diba, no? Kaya nga kapag mayroon tayong mga program, halimbawa, palaro, pasayaw, pakain, patulik, diba? Tama
maraming tatanggap kay Lord eh. Amen. Totoo yan. Kaya natin mag-create ng maraming programa para maraming tumanggap kay Jesus. Kaya lang ang tanong niya, sabi niya. Pero mga kapatid, yung bang dami ng tumanggap ngayon, ganun kaya ang dami ng membro sa loob ng simbahan ngayon? Nagagit ko yung ibig sabihin. Di ba, no? Magaling tayo magpatanggap, yung dami ng napatanggap natin, napakalayo sa bilang nung nandoon sa loob ng simbahan. Saan nagkakaproblema, mga kapatid? Na-master natin ang ang pag-aakal, pero hindi natin nabigyan ng pansin ang discipleship. Hindi natin nabigyan ng pansin ang discipleship. Dahil nasabi dito, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Now, sabi dito sa pinaka-last part, verse 20, and surely, I am with you always to the very end of the age. Now, pansinin natin mga kapatid, totoo po, ang mag-akaw ng kaluluwa at alagaan mo ang kaluluwa, araw oras po yan. Amen? Totoo po yan. Kaya nga mas gusto na lang natin magsimba yung tayong sarili lang, di ba? Di ba? Yung wala tayong dinadaan-daanan, yung wala tayong... Yung bang ang dala lang natin, sarili lang natin pagpunta sa church. Eh kasi nalilit ako, saka yung oras ko, ano ba, dadaanan ko ba siya? Di ba? So, agaw oras yun eh. Isa pa mga kapatid, minsan, apektado pati bulsa natin. Tama? Tama. Kaya no? Kasi siyempre, pag sinabi, gustong-gusto mong makakilala kayo, gustong-gusto mo ngayon na talagang tumanggap sa Panginoon, at isa pa, gustong-gusto mong mga isama sa church. At siya naman, palabhaan mo ba? Ikaw naman, enggan din na. And then, ang sinabi mo, sige, sama ka na. Lakang ba masahe? Ang gagawin mo ngayon, nando ka na sa kainitan ng kaya-invite mo eh. Sige na, sagot ko na. Apektahan mo talaga pati-bulsa eh. Pero ang sabi ng Panginoon, I am with you always. Okay? Ito yung pinangakuan ng Panginoon, nasasamahan ka niya. Huwag naman pong magalit ang mga nasa worship team. Meron po bang nasa worship team? Ako po ay nasa worship team din at ako po ay leader. Okay? Huwag naman pong magalit mga kapatid. Pero ang pinangakuan ng Lord, ng I am with you always, yung mga nag-aakaw at may inaalaga ang kaluluwa. Hello? Parang galit po kayo. Joke lang. Pero totoo naman, di ba mga kapatid? Diba? Ang pinangakuan ng Panginoon, yung hahayo, yung mga mag-aalaga ng kaluluwa, ang sabi na po ng I am with you always. Ito pa. Kailan sinabi ng Bible na nagkakaroon ng katuwaan daw sa langit kapag merong isang nagtatatanggol? Ganun po lang sabi? Nagkakaroon ng katuwaan doon sa langit kapag mayroong naglilinis ng simbahan. Meron po ba? Wala, di ba? Ang sabi, nagkakaroon ng katuwaan sa langit kapag may kaluluwang nanunumbalik at umalapit sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, yung mga kapwa ko ng manunugtog o worship leader o yung nag-aayos din ng upuan o nag-maintain ng simbahan, mga kapatid, napakagandang bagay yan at higit lalong mas gaganda kapag involved ang kaluluwa sa bawat kilos at galaw natin sa loob ng simbahan. Okay? So naniniwala po ako mga kapatid. Now, bakit kaya ang target ni Lord ay ma-disciple? Dahil sa pagiging disciple, mga kapatid, doon lamang po na itutuwid ang hindi maayos na ugali ng isang tao. Parang ganito po yan, mga kapatid. Ang discipleship sa Tagalog ay alagaan. Naniniwala ko, doon galing yung salitang alaga. Sino po ang mas pinuang ugali? Yung batang lumaki sa kalye o yung batang pinalaki sa loob ng tahanan? Di ba, no? Yung pinalaki sa loob ng tahanan. Mga kapatid, ibig sabihin, bakit pilo ang ugali ng mga batang pinalaki sa loob ng tahanan?
merong sumasaway kapag nagmumura ang bata. Magugulat ka, may mga bata siya na tumatanda sa sarili. Kunyari, nagmura. Ay! Papakita pa sa'yo. Bakit? May nagtutuwid sa kanya. Amen! Alam niyo mga kapatid, yung discipleship, ang unang-unang nagpakita po niyan ay si Jesucristo. Nung yung kanyang mga alagad ay iba-iba ang ugali. Nag-aaway-away pa nga yung mga alagad Di ba? Pero, anong sabi ni Lord? Tinaniman niya ng tamang values, tinaniman niya ng tamang ugali, pinagsabihan niya, kinarek niya, pinagalitan niya, ang tawag doon, discipleship. Pero, delikado po yan, ginawa sa hindi disciple. Ano yung sabi ni Lord sa kanyang mga dinidisipulo? Kasi, ang titigas ng ulo Ano sabi ni Jesus? Hanggang kailan ko kayo pag-isal? Naku po, sabihin natin yan ngayon sa mga kasama natin sa simbahan na hindi disciple. Naku, lilipat ng kabilang church. Ang ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo ay pinagagalitan itinutuin in the context ng leadership na ibibigay sa atin ng Panginoon, discipleship yung mga kapatid. Now, ano ang model of discipleship? Ano yung model? Okay, ang model pala sa Jesus. Inayos niya ang ugali, sinamahan, minahal. Hindi pinrogram. Hello? Hindi binigyan ng Xerox copy para lumago. Tama po ba? Hindi pinadaan sa mga seminar at PowerPoint. Mga kapatid, nakakasampung PowerPoint na ako dito, baka hindi pa kayo lumago niyan. Minsan kasi mga kapatid, akala natin ang discipleship program. Tayo naman din, pag walang mga program, wala, boring sa church namin, di kami lumalago. Wala mo na akong seminar, sa kabilang akong seminar. Wala mo na pinamimigay sa aming papel. Mga kapatid, discipleship is relationship. Amen? Kaya mga kapatid, nakikita po natin, kaya lumago ang simbahan ng unang panahon. Kasi lumalim ang relationship. Saan? Doon sa kanilang leader at doon sa dinidisciple. Lumutang ang submission ng yung mga dinidisciple doon sa nagdidisciple. And then what happened mga kapatid? Tingnan niyo po. Sino ang pinukusan ni Jesus Christ? Yung crowd o yung small group? Small group? Iyan ang pinukusan niya Kaya after niyang mapukusan ng small group, minahal, pinagalitan, ipinuwid, sinamahan, bimarkada, pinropa. Ano yung mga kapatid? Nung umalis na ang ating Panginoong Jesus, dumami, libo-libo ang nakakakilala sa Panginoong Jesus. And I believe sa panahon natin ngayon, kayang gawin ng Panginoon at kaya natin yun. Amen? Magugulat tayo mga kapatid, isang araw, magbabago ang itsura ng mga simbahan natin. Bakit? Sapagkat ang mga membro ay nagiging mga tunay na disipulo ng Jesus. Yun po mga kapatid ang layunin natin. Sa tulang po natin, sa tindi ng kompetisyon, ito yung sinasabi ko kanina, ay halos hindi mo na, parang redundant ako Sa tindi ng kompetisyon ay halos hindi mo na makikita ang pagkakaiba. Tama po? Di ba? Hindi na natin actually nga ako nung minsan nanonood ako ng YouTube. Meron doon yung nag-giyomi. Alam niyo ba yung giyomi? Giyomi. Yung mga gano'n. Ay, ito ngayon. Meron nag-giyomi na dalaga. Nag-giyomi na huli ng tatay. Yun ang title Ay, pinagano niya. Giyomi. Tapos, pag ganun gano'n, nakala pa rin tatay niya sa kanya. Sabay, tapig mo kanyang piluka. Lalaki pala, akala ko babae. Huli ng tatay niya. Nagagaganon pa ng giyomi. Kaya mga kapatid, ito sa totoo lang sa panahon ngayon. Pag hindi po tayo nanindigan, pag hindi po natin itinanim sa puso, pag hindi natin tinanggap ang hamon na ako ay maging disipulo, hindi lang basta miyembro, hindi lang basta leader, ako ay disipulo, mga kapatid, doon magsisimula
lang makita ang kaibahan ng ating simbahan sa pagiging disipulo. Now, kung hindi natin mababantayan ang ating sarili sa bawat pagbabago, maaaring di natin namamalayan na wala na rin tayong pinagkaiba. Pag hindi natin babantayan ang ating ugali, pag hindi natin babantayan ang ating pananaw, pag hindi natin babantayan maging ang ating pananalita, at kahit na ang ekspresyon ng mukha. Baka yung mga unbeliever, ikaw din mas masalpak. Ganun pa. Ina-exaggerate ko lang, pero ang totoo kung minsan meron. Pasukin na yan. Ano kailangan mo? Parang maldita, di ba? Parang hindi mo maramdaman yung kamay ng Diyos. Parang hindi mo maramdaman na nagsasalita ang Diyos kapag nagsasalita itong Kristiyanong ito. Kasi nga, hindi disciple. Sabi ng isang pastor, para daw maramdaman, gusto mo daw maramdaman ang tinig ng Diyos, kausapin mo yung disipulo. Kausapin mo. Yung taong dumadaan sa discipleship, yung merong nagdi-disciple, hindi pwedeng sabihin, disciple ako, nang wala kang kinikilalang disciple ko. Amen. Diba? Kailangan may hindi ka matatawag na anak ko, hindi ka naman pinanganak talaga. So, ganun din sa disciple, mga kapatid. Kaya nga, babalik at babalik tayo sa modelo ng ating Panginoong Hesus. Yung mga disciple, laging konektado kay Hesus. Hindi pwedeng iniwala yung pangalan ng disciple sa Panginoong Hesus. O yung mga disciple, ang ibig sabihin ni Hesus. So, ganun din mga kapatid. Gusto daw natin maramdaman ang hipo ng Diyos? Samahan mo lang yung mga Kristiyanong nagdidisipulo. Ganun eh. Gusto kaya natin maramdaman ang aura o ang presensya ni Jesus? Mga kapatid, palutangin natin ang discipleship sa ating simbahan. Maramdaman ang presensya ni Jesus. Okay? Hindi naman pwede na lahat ay magkakamukha, na halos iisa na lang ang mukha. Di ba? Hindi pwede yun. Delikado po yun. Trahedya po yun. Di ba? Paano kung yung postisyo na yun, hindi pala yun, ayos muna. O, di ba meron mga ganun yung naglalagay ng postisyo sa tasa pag-gabi? Nakal sa baso. Paano kung di yun yun? O kaya naman paano pare-pare na hindi pa rin yung asawa mo, pero kamukha eh. Di ba? Delikado yun. Nakakapatid. Pero ipinapakita ko lang po, itong ganito sa ganitong paraan ng pananalita, na makita natin, oo nga naman. Pag hindi ako nakita ang kaibahan sa akin, malilito na ang paligid. Kahit nagsasalita pa ako ng pangalan ng Panginoong Hesus, nalilito pa rin ang tao. Hindi garantiya ang pangalan natin. Hindi garantiya kung ano yung nalalaman natin. Hindi garantiya yung ang garantiya, mga kapatid. Yung pamumuhay po natin. Yung garantiya. Hindi, gusto wala mo, asawa ko, okay? Distinct. When we say distinct, mga kapatid, literally having the difference mark. Mayroong pagkakaiba. May marka ng pagkakaiba. Separated by a visible sign. Anong ibig sabihin ng separated by a visible sign? Ibig sabihin, ibinukod ka dahil dun sa kakaibang taglay mo. Iyon ang ibig sabihin ng distinct. Okay? Or by a note or mark as a place distinct by name. Isabihin, ibang-iba ka. Kaya nga minsan, dahil sa dami din po na napupuntahan ko, o sa kagaling dyan sa Santa Rosa, Marilao, ano ni Cavite? May mga ganun pala eh. So, ibig sabihin, kailangan lumutang mga kapatid. Ito ang ibig sabihin ng distinct. Sa madaling salita, distinction, a clear, unmistakable impression. Pag sinabi natin distinctive believer, isa kang disciple. Hindi ka pagkakamalian. Walang magdududa sa'yo. Disciple talaga ito ni Jesus. Amen? Lutang na lutang sa ugali. May mga estudyante po na dito. Diba? Lutang na lutang, hindi ka nangangopya. Lutang na lutang yun. Bakit? Alam mo, mas matalino ka kapag hindi ka nangopya. Mas magaling ka kapag nagsisikap ka. Okay? Ang Panginoon
Panginoong Diyos mismo ang gumagawa ng distinction ng kanyang mga anak. Ang Panginoong Diyos mismo, mga kapatid. Sa paanong paraan? In Exodus chapter 9 and verse 4, but the Lord will make a distinction. Wow! Ang Panginoon mismo, the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and the livestock of Egypt, so that nothing of all that belongs to the people of Israel shall die. So ang Diyos ang gumagawa. Bakit? Protektado ka kapag distinctive believer ka. May pabor ka kapag disciple ka. Amen? Now, Exodus 9:4. Now, Exodus 11:7. Sabi dito, but not even a dog will bark at the Israelites or their animals. Then you will know that I, the Lord, make a distinction. Ibig sabihin yung aso, hindi ka, alam niyo nung bata po ako, merong nagsabi sa akin, pag nung ikaw ay naglalakad at kinakawalan ng aso, tama, alam mo rin ba to? Banggitin mo lang yung Exodus 11:7, yung aso hindi nahahabol sa'yo. Kaya natatawa ko nung bata ko ako, pag may takaw na Exodus 11:7, hindi ko ba't lalo bumibig sa takbo na aso? Exodus 11:7. Kasi inaanti ko, puro lang naman datal sa akin yung Exodus 11:7. Pero may karanasan po ako, mga kapatid, galing ako ng church, naglalakad ako. Tapos yung aso, talagang humaharurot sa takbo. Talagang yung, doon talaga yung ano niya, lalapain talaga ako. Eh ako naman, sa Exodus 11:7, naku, lalo mo lumalapit. Alam niyo, paglapit doon, nung malapit na sa akin, biglang nasabi yung ganun ka no? Nasalit. Kaya sabi ko, ako Exodus 11:7. Naikwento ko lang, pero ang point, ang sabi ng Diyos, gagawin niya ang lahat ng iyon sa buhay ng mga disipulo upang maipakita na may pabor ang mga disipulo Kristiyano. Hindi porket palaakin ka, disipulo ka na. Amen. Okay? Disciple, may nagde-disciple sa'yo. At minamahal mo yung nagde-disciple sa'yo. Yung ikinokorek ka, tinatanggap mo yun dahil yun yung sa salita ng Diyos ang gagaling. Anak, ganito, patawad ka. Eh, ikaw mo nagkatawad, mukha mo. Minsan mga kapatid lang, hindi man kayo nagsasalita, pero nandun sa loob, lutang, hindi ka talaga disipulo. Dahil kulang ang iyong pagpapasakop sa iyong discipler. Kita niyo po itong mga alagad, mga kapatid. May mga time na nagtatangka silang pangunahan sa Jesus. Sabi ng isa, Lord, hindi pwede. Ano hindi pwede? Hindi pwede kang mamatay over my dead body. Sino may sabi ito? Si Peter, di ba? Sabi niya, hindi mamamatay. Sabi ni Lord, anak, your passion is not enough. Ang kailangan matupad ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kung minsan, binibigay na natin yung passion natin, yung best natin. Kaya lang, sabi nga, obedience pa rin. Amen? At lumutan ng obedience, kung meron kang tinatasakupang disciple mo, sa leader mo. Okay? Distinction. Ano ba? Sa buhay ng mga Israelita, naging malinaw ang alin? Ang utos ng Diyos tungkol sa distinction. Paano naging malinaw yung utos na ito? Leviticus 20:23, do not adopt the customs of the people who live there. Huwag mong gayahin. Okay, nang bababae sila, huwag kang nang bababae. Do not adopt the custom of this world. Amen? Okay? O, yumayaman sila, nagsusugat sila, sama-sama paraan, na huwag mo silang gayahin. Do not adopt the customs of the people who live there. They have disgusted me. Wow! Mga kapatid, tingnan niyo sabi ng Lord, they have disgusted me with all their evil practices. Leviticus 20:24, but I have promised you this rich and... Tama po ba? Okay. But I have promised you this rich and fertile land as your possession, and I will give it to you. And the Lord your God and
and I have set you apart. Set you apart. Gusto pala ni Lord, mga kapatid, kung tayo ay disciple tayo, mga kapatid. Amen? Distinctive tayo. Yung mga panganalita natin, mag-ingat sa mga pinakikinggan natin mga musika, mga kapatid. Distinctive po tayo. Ito, matindi ito, mga kapatid. Ezekiel chapter 22 and verse 26. The priest break my law and have no respect for what is holy. Matindi po ito, mga kapatid. They make no distinction between what is holy and what is not. Mga kapatid, lulutang ang pagiging disciple natin kapag alam natin kung ano yung mga gusto ni Lord at niyakap natin. Hindi yung, ayaw din pala ni Lord yan. Ang galing, thank you sa information. Mga kapatid, they make no distinction between what is holy and what is not. Yung Sunday, that is holy to the Lord. Amen? Kaya lang, depende po yun. Pag malaki ang kita ko, depende po. They make no distinction of what is holy and what is not. Sa pagdadala ng relationship, nakakabataan, hindi po pwede ito sa mga tatay na, yung mga manliligaw. Diba? Alam niyo ba ang distinction between what is holy and what is not? Hello? Paglulutan ang disciple, mga kapatid. Number 1, nahulugod ang Diyos. Number 2, nararamdaman mo ang saya ng pagiging tunay na Kristiyano. Kaya minsan, tayo mismo litong-lito na, ganun din naman, pag mag-church ako, ganun din, pag hindi ako natin, ganun din eh. Kapatid, hindi dahil ganun yung church mo, dahil no distinction na ang what is holy and what is not. Okay? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Mapapansin niyo, mga kapatid, mag-iba. Distinctive believer. We are not just a believer for the sake of believing. Pero ang tunay na believer, nagiging lutang at angat sa iba kapag siya ay dumadaan sa discipleship. Ang discipleship, mga kapatid, na ipinakita ni Lord ay hindi lecture. Ang discipleship na ipinakita ni Lord, mga kapatid, culture. Sabi nga po natin, culture. Yung naging kultura niya, lifestyle niya, everyday lifestyle. Ang discipleship na ipinakita ni Lord, mga kapatid, not just teaching, but touching. Grabe, yung buhay ng tao, ini-inspire niya. Hindi lang siya nag-i-impart ng, ang tawag ba, ng knowledge. Hindi lang siya nag-i-impart ng information. Buhay talaga ng Jesus ang ipinibigay sa mga alagad. At hindi natin pwedeng tawaran ang kamatayan ay hindi kinatakutan ng ating Panginoon. Bakit? Discipleship. Dahil nakikita mo, Lord, pag hindi ganito ang ginawa ko, hindi aakot sa generasyon ng mga taga-tarlac ang kaligtasan. Mga kapatid, ibinigay ni Lord ang todong discipleship. Tinuruan niya kung paano magmahalan sila sa isang small group. At pagkatapos ng small group na yun, mga kapatid, tinuruan din sila kung paano magpasakop sa kanilang master. At yung master naman, ipinakita, hindi itinuro, ipinakita kung paano manalangin. Alam niyo, mga kapatid, hindi nagsabi si Lord, okay, this time, our topic for today is about prayer. Hindi po. Ipinakita. Mga pastors, mga leaders ng simbahan, naniniwala po ako. Kapag ang discipleship ay naging culture, kita niyo po ang sabi ng mga alagad kay Jesus lumapit. Sinubukan na nila lahat. Ang galing, ang talino, ang skill, lahat ginamit na, mga kapatid. Ang inulan, hindi umubra. Dahan-dahan silang lumapit kay Jesus. May na, baka natutulog, hindi. Sasabihin na naman tayo mahiya.
Ikaw mga anak, nahihiya ako. Di ba? Akala ko ano sasabihin, ganito lang pala. Lord, teach us how to pray. Nakita kay Jesus ang pagtatagumpay. Nakita. Sa mga kapatid, hindi po, kailangan maging iba, maging lutang. It's time, mga kapatid. When you promise ng Lord, I am with you always. Distinctive believer. Tatlong bagay, mga kapatid. Number one, vision-driven. Ang isang disciple, mga kapatid, ito ay vision-driven believer. Pag sinabi natin vision-driven, mga kapatid, Kristiyanong nagtitiwala sa mga magagandang pangako ng Diyos kung kaya't laging puno ng pag-asa. Pag sinabi natin ito, mga kapatid, vision-driven. Ano ba yung vision ng ating Panginoon? Alam niyo po ba, mga kapatid, ang vision ni Jesus ito? Na ang bawat tao maging Kristiyano at kapag naging Kristiyano na, maging disipulo. Hindi po natuludukan. Mga kapatid, ang nakikitang litrato nila ba, when we say vision kasi, ito'y malinaw na litrato sa iyong isipan. Okay? Yung mangyayari. Kaya ano yung nakikita nila? Sabi niya, nakikita ko, hindi ko alam kasi mga pangalan ninyo eh. Nakikita ko na itong mga nakapink na ito, kapag naging disipulo ito, marami itong maaakay na kaluluwa. Nakikita ko itong mga naka-assume na ito. Nako, kapag na-disciple ito, gaganda ang takbo ng pamilya nila. Iyon ang nakikita ng ating Panginoon, mga kapatid. Vision. No, kapag vision-driven believer po tayo, mga kapatid, lagi tayo excited mag-alaga ng kaluluwa. Hindi lang tayo invite ng invite. Bagkos, yung naimbitahan natin, aalagaan natin. Bakit? Ano kaya tsura itong kumarin ko na itong talamura kapag ito naging mainit kayo? Vision-driven. Amen? Ano kaya itsura nitong kapatid ko ito na madalas akong awawin ito? Ano kaya kapag ito naging disciple ni Lord? Ano ang mas magandang makita, mga kapatid? Yung lumang pagkatao o yung bagong pagkatao? Yung bagong pagkatao. Kaya ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, kahit pinagdaanan niya na yung kapangitan ng krus, sabi nga ng Panginoon, di ba, Lord, pwede po bang huwag na ito ang pagdaanan ko? Pero alam niyo, hindi nakita nila yung kapangitan ng krus. Dahil nangingibabaw sa Kanya, habang siya pinapakot, sinasaktan, nangingibabaw sa puso at isipan at pananaw ng Lord, yung kagandahan mo. Lutang na sa isip ni Lord yung kabaitan mo. Lutang na lutang sa isip ng Panginoon yung pagiging mapagpakumbaba mo, yung pagiging mapagpatawad mo. Kaya ang sabi niya, hindi ako hihinto, hindi ako bababati ko sa krus. Kasi ang magiging resulta nito, mga disipulo, yung mga Kristiyano. Okay? So ito, mga kapatid, vision-driven. Pag vision-driven tayo, mga kapatid, lagi tayo may pag-asa. May problema ka na, andyan ang Panginoon ko. Tsaka itinutuwid lang naman ako ni Lord, pinapatatag ako sa mga pagsubok na ito. Bakit? Vision-driven ka. Alam mo, may magandang pangarap ng Panginoon. Amen? Pero napagalitan ka sa church, napagalitan ka ng leader mo. Nagpapatuloy ako kasi ito'y inutos ng Panginoon. At isang araw, pag natutunan ko ito, nang iyong gagamitin din ako ng Lord. Vision-driven. Pag hindi tayo vision-driven, mga kapatid, may hirapan po tayo. Number 2, values-driven. Values-driven. Ano po yung values, mga kapatid? Okay? When we say values, ito ay internal priorities expressed into a concrete action. Okay? Values, internal. Ito yung pangloob na pagpapahalaga. Meron pong mga tao, kanya-kanya tayong pinapahalagahan. May mga sobrang mapagpahalaga sa buhok. Masaling mo ng lahat, maglang buhok ko. Bakit? Kasi talagang internal priority niya yung buhok niya. Di ba? Ngayon, yung internal priority ngayon, mga kapatid, express sa concrete action. Makikita mo yun sa kanyang mga desisyon sa gawa. Ano ang sabi ng Bible, mga kapatid, in Galatians chapter 5, verses 20? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Mga kapatid, bilang disciple, lahat ng bunga na ito po ay
ay ina-activate sa atin. Okay? Habang the more na dinidisciple ka, yung pag-ibig ay lalong lumalawak. Habang nag-disciple tayo mga kapatid, yung kagalakan sa Panginoon. Nakaranas na po ba kayo nung sabi ng simbahan, may pinagdaanan ka, tapos may kapatid ka malapit, hindi kapatid, huwag kang matakot. Pinanggihan ka man ng tao, pero ang Panginoon natutuwa sa ginagawa. Tapos nung sinabihan ka ng gano'n, talaga naman umaangat yung damdamin ng muli sa Panginoon. Diba? So, discipleship mga kapatid, yung values driven. Kaya sa discipleship, itong values na ito, ang unti-unting binubuhay. Mapagpatawad, matsagain. Okay? Now, meron pong level ang pagiging distinctive believer po natin. So, dalawa lang po yung distinctive believer. Number 1, vision driven. Number 2, values driven. Now, tingnan natin yung level para at least makita natin ano. Ito yung level. Level number 1, from being an unbeliever, ano ang dapat mangyari doon sa unbeliever? Maging Kristiyano. Okay? Maging mananampalataya. Now, ang tanong ko, kapag napatanggap na natin kay Lord, tapos na po ba ang trabaho natin? Hindi pa. Kasi ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. Sino yung hindi disciple? Yung mga tumanggap kay Jesus. Natin po natin. Level number 2. From being a Christian, magiging disciple. Okay? Ito yung next level. Now, meron pa pong pangatlong level, mga kapatid. From being a disciple, nagiging mentor. Isang araw, sa leader ka na. Let's say, sa church natin, mga kapatid, lahat po tayo ay i-disciple. Okay? Lahat po tayo kailangan maranasan. Maranasan natin meron tayong kinikilalang sa leader. Okay? At kailangan po natin gumawa ng tinatawag na 12 disciple. Now, anong ibig sabihin ng mga kapatid? Parang ganito lang po yan eh. Ang Panginoon Jesus, nung kanyang panahon, ay meron siyang, naging ilang yung disciple ni Jesus, di ba may 70? Tama, di ba? Umabot pa ka ng 700, di ba? Meron ganang account sa Bible. Okay? Pero mga kapatid, isang araw, in Matthew chapter 3, and Luke chapter 3, tinawag ng Panginoon ang kanyang mga disciple. At nung tinawag na, ang sabi ng Bible, Jesus called the disciples and He chose ilan? 12. Sa madaling salita, mga kapatid, tingnan niyo po yung ginawa ng ating Panginoon para makita lang natin ang example ni Lord. Okay? Si Jesus, disciple niya lahat, inaalagaan niya. Pero, pumili siya ng 12 na kung saan pupukusan ni Lord yung 12 na yun para the remaining may makikita silang modelo. Ang tawag doon ay prototype. Alam niyo, nung nataan po ako nag-mentoring kami doon sa Echagi District sa Isabela, may kalsada po doon, ang daming mga bandera na iba-iba ang kulay. Ang dami. Ang ganda ng mga bandera nito. Tapos napansin ko, maganda rin yung baon. Ayun pala, nakita ko yung malaking tarpaulin na nakalagay doon, Camellia Homes. Tapos sabi ko, Camellia Homes pala ito Hinahanap ko na yung baon, puro bukid ito. Pagdating ko sa banda doon, nakita ko, meron nakatayo iisang bahay, napakaganda kaya lang nag-iisa. Sabi ko siya kay D.S. Valdez, sabi ko, bakit nag-iisang bahay na yan? Sabi niya, hindi. Ang tawag dyan, model house. Para lahat ng tatayo, yan ang model. Ibinuhos nila ang kanilang lakas, galing, talino, pera doon sa model na yun. Bakit? Para iyon ang makikita ng mga tao. Ibig sabihin, yan ang gagayahin. Kaya kapag nakita nila itong model na ito, wow, ang ganda, gusto ko yan. Nakita yung model Di ba? Ganon din naman sa church, mga kapatid. Hindi dahil sa kung ano pa mang administration, pero ang point, katulad ni Jesus, kailangan
kailangan may makita din sa ating model. Ano yung imo-model natin? Number one, model ng discipleship. Ano ang model ng discipleship? Number one, ang pastor dapat may cell group. Hello? Di ba? Pangalawang model, yung member may kinikilalang leader. That's number two model. Amen? Hindi lang po yung model na may leader, na may pastor. Dapat may model din na yung mga susunod na darating ng mga tao, maging yung mga Kristiyanong attend. May makita silang model, ganito ang ibig sabihin ng Kristiyano. Merong pinapakinggang leader. Amen? Diba? So yun yung nakikita natin purpose na ginawa ng ating Panginoon Jesus. Mag-set ng model, number one, na mayroong leader na nagmamahal, nag-aalaga at nagbibigay ng buhay doon sa kanyang inaalagaan. At mayroong model na yung mga inaalagaan ay nagmamahal din naman sa kanyang nag-aalaga sa kanya. That's a model. Then, another model number 3, mga kapatid. Prototype model na kung saan ang bawat isa sa kanila, ganun din ang gagawin nila. Tingnan po natin, mga kapatid. Sabi sa history, may isang book na nagsabi, these 12 disciples turned the world upside down. Bakit? Yung tindi, yung naranasan nilang pag-ibig kay Jesus, nung sila na ang nag-execute, grabe, naramdaman ng tao, kaya ang daming nakakilala kay Kristo. Amen? Ganun din, mga kapatid, sa isang simbahan, kailangan mayroong lumutan na cell group o discipleship. Kailangan ito ay nagaganap at nararanasan. Hindi lamang ito basta naituturo, kundi nararanasan. Ilan po sa atin dito, mga kapatid, mananampalataya tayo at gusto natin ang karanasan ng discipleship. Amen? Hindi lang basta ito itinuturo, kailangan maranasan. At nauna siyempre ang ating pastor. Kaya nga po nung nag-mentoring kami last time, alam niyo ho, siguro okay lang naman na mabanggit ko ito, total. Totoo po ba mga leaders din naman tayo mga nandun dito? Tama po ba? Meron po bang mga hindi ho leader, pero becoming leaders? Meron. Mga kabataan, mga leaders po ba kayo? Sa church o mga members sa church? Leaders pa rin. Okay. Praise God. Anyway, ang point ko lang, mga kapatid, ito po, no? Kaya ko po binabanggit ito, kasi po, yung church po natin, gagamitin na talaga tayo ng Lord upang lumago ang iglesia ng Panginoon. At itong self-group na ito, mga kapatid, no, yung relationship, kailangan maayos. Unang-una sa pastor at sa mga leaders. Hindi po ako narito, hindi dahil may problema ang mga pastor at leaders. Hindi po ganun eh. Kumbaga parang nakikita natin doon sa ginagawa ng Panginoong Jesus. Ito yung mangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya nga po doon sa mentoring, meron pong process of implementation. Review na rin po ito, no? Para doon sa mga leaders natin na nakaraan at sa mga pastors natin. At mamaya po, pagkakain, magkakamustahan po kaming mga pastor. Ang unang-unang kakamustahin, ang devotion. Okay? So, checkin ko po yung devotion nila eh. Now, ganito po kasi ang process of implementation, mga kapatid. Kasi gusto natin maranasan yung discipleship ni Jesus Christ. Okay? So, ang process, number one, kailangan ang church natin ay makapag-build ng tinatawag na spiritual movement. Okay, ano ulit yung i-build ang church natin? Kailangan create. Paano tayo makakapag-create ng spiritual movement? Paano, mga kapatid? Paano po yun? 4 na bagay. Ito po yung, nire-review ko lang po ito para at least alam ng ibang leaders natin na ito yung tinatakbuhan natin, mga kapatid. Sa discipleship po, 4 na bagay. Number 1, personal renewal. Personal renewal. Okay? Para makapag-create tayo ng movement. Ano ba yung movement? Natural na pagtuga, natural na lamig, natural na pagkilos, hindi artificial. Okay? Movement.
paano tayo magkakaroon ng art ng tawag dito, supernatural na pagkilos sa simbahan? Yung ramdam mo yung fire, ramdam mo yung apoy, ramdam mo na talagang, simbahan ako, ramdam ko, yung atmosphere na ibang-iba. Ilan sa ating gusto natin maranasan sa church natin yung gano'n? Amen? Amen, di ba? Supernatural yun eh. Kaya lang paano? Number one, personal renewal ng pastor at ng leader. Ano ibig sabihin? Baka mamaya, pastor ka na, leader ka na, may kaaway ka pa. Pastor ka na, leader ka na, ang ugali mo walang pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Mga kapatid, medyo hayaan nyo lang pong banggitin kasi ito po yung process. At sa atin naman po, tayo na lang mag-execute. Pero ito ang totoo mga kapatid. Amen po na? Amen? Hanggat hindi po natin nabibig yung personal natin mga kapatid. Tapos, example lang. Si Jesus Christ kasi, ang Diyos, ang pangarap niya, multiplication. Tama? Naniniwala po kayo? Una pa lang, kay Adan, kay Moses, ang sabi niya, gagawin kitang yung lahi mo ay parang sindami ng buhangin. O kaya may sindami ng butuin. Diba? Mahilig sila sa multiplication eh. Paano yan? Halimbawa, tayo pastor o kaya leader ng simbahan, mayabang. Magmumultiply ang kayabangan. Hello? Kaya ito mga kapatid, dito sa unang bahagi ng pagtakbo sa discipleship, ang unang magre-review talaga, tayo. Amen? Pwede bang sabihin mo sa partner mo, tayo pala yun? Tayo pala? Diba? Hindi lang basta ikaw, ako rin. Ako rin. Personal. Yung bang, sabi nga isang pastor doon sa Solano, sa Nueva Vizcaya, ang sabi niya, ako pastor, pag naging totoo na ang isang tao sa kanyang sarili, magsisimulang magkaroon ng movement. Yung ba magsisimula ng pag-amen, ako, pikunin talaga ng tao. Kaya ganun na lang, hindi maayos-ayos simbahan namin. Pero close kami kasi Christian kami. Pero hindi na kami lumalago eh. Kasi kami na lang tayo, nakakainisan pa. Totoo. Pag yung nagkaroon ng totoong pag-amin sa sarili mga kapatid, at iyon na bago, naniniwala ko, maganda ang kasunod na history nun. Amen? So para magkaroon ng spiritual, kasi papasukin natin discipleship eh. Eh mga kapatid, ang discipleship, patungkol ito sa buhay, hindi sa program. So yung personal na yung mga kapatid, kailangan magkaroon ng pag-amin. Ano ang kinakailangan? Brokenness. Magkaroon ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon at magsimulang aminin. Magkaroon ng refleksyon. Teka, ako nga ba mayabang ako sa isip ko, yung mukha ko hindi. Diba may parang gano'n? Hindi pa tayo sa nanguhusga, pero diba pwede rin yung gano'n? Yung sa mukha, maamo, pero yung sa isip mayabang. Parang mo naman ako sinus yun. Nasa loob ko lang. Kaya mga kapatid, yung personal. Kaya lang mga kapatid, ito ang pinakamaganda sa personal. Ikaw lang ang nakakalamat si Lord. Amen? Kaya hindi nakakahiyang umamin. Hello? Diba, sarap po yung aminin mo kay Lord. Lord, sa totoo lang, yung ugali ko, ganito talaga ako. Leader na po ako, pero hindi pa ako mabuting ehemplo sa church kasi lagi ako late. Hindi lalagay church na late. Naku, buti na si Lord lang nakakaalam. Pag inamin natin kay Lord, di ba? Mabibigay tayo ng kala, pag talagang nag-renew tayo ng mga personal life natin. Amen? Kasama po yung mga kapatid. Sige, number 1, personal renewal. Number 2, spiritual renewal. Spiritual renewal. Totoo nga kaya, may kailangan pang i-renew sa buhay ng mga Kristiyano? Totoo mga kapatid. Sa anong aspeto ng spiritual renewal? Number 1, devotion. Diba? Itinuturo natin, tayo mga pastor at siyempre mga leaders,
Bakit natin pinagbubutihan ng takbo ng ating simbahan? Upang maraming Kristiyano sa paggaling nila sa ating simbahan ay tumatag sila sa Panginoon. Amen. Okay? Kaya ang tanong ko, ano ang nakikita nila sa buhay natin when it comes to the Word of God? Lutang ba ang salita ng Diyos? Everyday ba natin nabubuklat ang Bible natin at nag-devotion tayo? I-journal natin yung sinasabi ni Lord sa buhay natin? Baka mamaya, pastor tayo, nagbubuklat ka ng Bible tuwing Sabado ng gabi. Kasi preaching pala bukas. Tayo naman mga leader, baka kaya ka lang man nakapagbubuklat ng Bible pampaantok. Meron nga kayang dapat baguhin, mga kapatid, spiritually. Ang devotion, alam niyo po, yung sa akin po, nung una ko na naranasan ng devotion, hirap po ako kasi hindi ko naman nakasanayan din. Pagkamat maituro sa amin ng una, pero hindi naging personal yung every morning yung magdi-devotion ka muna. Bago ka gumawa ng kahit ano ng bagay, devotion muna. Eh kagabi, medyo special yung aking oras at araw eh. Kailangan kong gumising ng alas 3 eh. Sa paggising ko ng alas 3, sabi ko na ako medyo, paggising ko nun, medyo aligabana ako, alas 3 ako, medyo lutang kaisip ko nun, hindi ko na ako nagtutulog ko, nakuha ko pala tornilyo, ay ba yan? Siyempre, naanto ka pa, di ba? So, ginawa ko, sabi ko, Lord, mag-a-advance prayer na po ako. Kaya nagabi, bago ako matulog, nag-devotion na po ako. Ngayon, yung one time, nag-videoan yung mga disciple sa church. Isa nag-videoan sila. Si Pastor, baka utos na mag-devotion ka na eh. Pastor, baka ikaw na walang devotion. Alam mo, nakakahiya po yun kung talagang wala akong devotion. Tapos tayo doon, mga leader, diba? Master na master ang lahat ng gawain eh. Sa loob ng simbahan, yung pag-prosesyon, o kaya naman yung pag-distribute ng mga kung ano man dapat i-distribute. Pero tanongin ka nga tayo ng ordinary, yung devotion po kayo ngayong umaga? Ay, ano? O baka natapat lang na meron, pero hindi lifestyle. Ang ibig sabihin ng devotion, mga kapatid, dito naniniwala tayo na ito ang huhubog ng ating attitude. Amen? Ito ang huhubog ng ugali ng mga lumalabas sa bibig natin. Devotion. Ito pong yung isang disciple ng nanay ko, kasi ang nanay ko po ang nag-a-handle ng mga women sa church. At bawat disciple, mga kapatid, kasi parte ng training namin yun, every Sunday morning, bago kami mag-start, nag-on the spot po ako. Okay, good morning. Ang mag-share po ngayon ng ating devotion ay yung nakaberte. Sige po, ate, halika. At ang gagawin niya ngayon, akit siya ngayon. Sa ibang pampoy ko, mga kapatid, tinulungan ko sila na maging everyday ang kanilang devotion. Tinulungan ko sila, mga kapatid, na maging regular ang kanilang devotion na journal. Plus, pagtayo nila sa harapan. Ito nangyari, mga kapatid. Yung disciple ko na yun, si Ate Gina Wahe, ang isang number 1 na kahinaan niya po sa kanyang buhay, yung masyado siyang matapakutin sa pangyayari. Di ba? Yung magulang niya at mga kapatid niya, meron hindi nangyaring maganda dun sa kanilang bahay. Kahit nandito siya sa sarili niyang pamilya, aligaga siya, nag-aalala siya, mabilis siyang na-down. Mabilis siyang na-down. Mas lalo naman kapag ang problema niya sa mga anak niya. Ganun po eh. Pansin na sa sarili niya. Isang araw, hinarap siya ni Lord. Sa kanyang pag-devotion, nung araw na yun, iyak siya ng iyak eh. Ang nakalagay ba naman doon sa kanyang devotion, bakit kay bilis mong sumuko? Nakalimutan ko sa pero parang parting Corinto eh. Nakalagay doon kay bilis mong sumuko, kay bilis mong lumimot. Iyak daw siya ng iyak. Kasi alam niya siya yun eh. Dahil nilagay niya sa tebo niya, yung journal niya. Gusto ni Lord sa lahat ng sitwasyon ng buhay ko, huwag akong mabilis makalimot. Nandyan siya kahit anong problema namin. Grabe, nung mag-share siya, umiiyak siya, tuloy-tuloy siya. Bakit? Hinubog siya. Hindi lang siya nakapulot ng impormasyon. Baka mamaya kaya lang tayo nagbubuklat ng Bible ay parang isang pixel. Bakit? Dahil humihingi
Hindi ka sa Lord. Lord, nabubuklat ka ng Bible, bibigyan ka ngayon ng Panginoon. Lord, ito ako, pitchel. Bukusan niyo ako. At nung habang nananam mo, naku, ang ganda nito, tapos ako yung nakatula dito, naku, i-preach ko ito talaga, naku, yung mga men ng simbahan, naku, tapos sila, patay sila, pag-preaching ko nito, ang ganda. Ibig sabihin, hindi pa ikaw ang nababago, gusto mo na mabago ang iba. Ang devotion tayo muna unang babaguhin. Yung mga kapatid ang devo everyday. Kaya spiritual renewal. So mga kapatid, kaya kapag-usapan namin po yung mga kapastoran po natin. No, dahil ako, ganun din ang ginawa sa amin. Tulong-tulungan lang po kami, paalalahanan po kami. Yung sabi namin mag-church kami ng devotion. Bakit? Kasi, yun ang pagkagawa namin sa mga disciples sa ng simbahan, kasi kami wala pa ng devotion. So, ang mga kapatid, may standard. Hindi, disciple ako! Bakit? Basta, disciple ako. Ano standard? Devotion. Disciple ka? Kung hindi mabito, devote ka naman. So, mga kapatid, ito po no? So, yun, kasi bakit gusto natin mahuhuli? Kita niya ang Panginoong Jesus, meron din siyang mga standard sa kanyang mga alagad. Okay? Sabi ng Panginoon, hindi ko ba nila pwede kayo makasama kahit isang oras man lamang sa pananalangin? Hello? Di ba napasin natin yung kay Jesus? Talagang hinuhubog niya. Bagamat ang itsura ay parang kinagagalitan, pero ang totoo mga kapatid, hindi. Hindi disciple minamahal. So, ano uli yun para magkaroon ng tunay na movement sa loob ng simbahan, mga kapatid? Yung hindi artificial, hindi programmatic movement. Number 1, personal renewal. Number 2,